Magandang hapon, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas, bagkus ay pinagtatanggol lamang ng bansa ang karapatan sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, pinanindigan ng Pangulo na patuloy na ipagtatanggol at poprotektahan ng Pilipinas ang maritime territory nito, pati na ang mangingisdang Pilipino at ang karapatan nilang mangisda sa West Philippine Sea. Paliwanag pa niya, umiiwas nga na magbigay ng masasamang salita ang Pilipinas dahil umiiwas sa gulo ang pamahalaan. Sa kabila nito, matibay ang pagdepensa ng pamahalang Pilipinas sa teritoryo nito. Matatandang iniutos ng Pangulo ang pagtatanggal ng floating barrier na inilagay ng China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal. Inalmahan ng China ang ginawang aksyon ng bansa at sinabihan ni Chinese Foreign Minister Wang Wenbin ng Pilipinas na huwag maghanap ng gulo. Nanindigan naman ang Pilipinas na paglabag sa pandaigdigang batas at soberanya ng bansa ang ginawa ng China. Ang Baho de Masinloc ay matatagpuan sa layong 124 nautical miles mula sa isla ng Palawan at 472 nautical miles mula sa Hainan na pinakamalapit na coastal province ng China. Tinalakay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga mungkahi tungo sa pagtatayo ng mas matatag at matibay na evacuation centers sa bansa. Sa isang pagpupulong sa Camp Aguinaldo, pinagtuunan ng pansin ng Estado ang evacuation center. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa mga ikinukonsidera ang disenyo, lokasyon, kapasidad at prioritization batay sa mga banta sa paligid. Linsunod aniya ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nakaraang State of the Nation address na tiyaking may ligtas na lugar para sa mga biktima ng sakuna. Magiging katuwang nito ang Office of Civil Defense at Department of Public Works and Highways sa pagsusuri ng mga mungkahing ito. Kabilang din sa pinag-usapan ng NDRRMC ang pagpapagtaiging sa mga panuntunan sa pag-accredit ng mga volunteer, pagtrato sa disaster risk reduction management bilang normal na bahagi ng kaunlaran at pagrebisa sa paggamit ng pondo ng NDRRMC. Magandang balita para sa mga motorista, posibleng mas malaking rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang iaanunsyo sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Sa isang panayam, sinabi ni DOE Oil Management Bureau Chief Arino Abad na may inaasang lagpas piso na bawas singil sa gasolina. Nasa 40 hanggang 60 sentimos naman ang posibleng rollback sa kerosene. Samantala, nasa alanganin pa ang paggalaw ng presyo ng diesel habang tataas naman ang presyo ng liquefied petroleum gas. Ayon sa DOE, bata ito sa paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado. Noong Martes, pagkatapos ng ilang linggo na pagtaas ng presyo ng langis, nagpatupad ng 20 sentimos kada litro na rollback sa gasolina at diesel habang bumaba ng 50 sentimos ang presyo ng kerosene. Masayang ipinagdiwang ng mga taga-Iligan City ang Diandi Festival kaugnay ng pag-alala sa kapistahan ng patron saint ng lungsod na si Senyor San Miguel. Ang kwento, ihahatid sa atin ni Lou Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Naging masaya at makulay ang pagdiriwang ng kasadya sa street dancing and merrymaking competition sa Iligan City kasabay ng Diandi Festival at pista ng patron saint ng lungsod na si Senyor San Miguel. For the first time in the history, pinakadako nga premyo ang gihatag sa atong LGU sa ato palang seed money, tanan nga mga contingents naka-receive og 300,000. Para sa lokal na kategorya, 10 contingent mula sa iba't ibang paaralan sa lungsod ang nagpasiklaban upang ipakita ang makulay na kultura ng tri-people ng lungsod, ang Higaonon, Maranao at mga Kristiyano. Itinakdang grand champion ang Tomas Cabili National High School at nanalo ng 300,000 pesos. Nasungkit din nila ang minor awards na Best in San Miguel, Best in Maranao, Best in Musicality, Best in Yawa-Yawa, Best in Battle, Best Skrima at Best in Street Dancing. First runner-up naman ng Kiwalan National High School, habang second runner-up ang Iligan City National High School na nakasungkit din ng Best Diandi Festival Queen Award.
Proud ko kung ipakita nako kung unsay kaya nako buhaton. Sa Open Invitational category, itinanghal na Grand Champion ang Barangay Gusa, Cagayan de Oro City na may premyong 700,000 pesos. Nakuha rin nila ang Best in Battle at Best in Musicality Awards. Samantala, first runner-up at Best Street Dancing ang Kauswagan Lanao del Norte. Thankful ko sa mga nagsuporta sa among atang Senior San Miguel nga gi-guidean mi niya sa among ang pag-apil ani nga event. Lou Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte para sa BNA Headlines. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming webpage na pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. 87 days na lang, Pasko na. Ako si Stephanie Savaliano. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.